Birit. Buwelo eh. Sarap ng tunog. 4.5, 5,000, 5.5. Hey guys, kumusta kayo? Welcome back to Team D TV. This is our very first vlog for the year 2024. Medyo naging busy tayo with the family ng Christmas and then yung pagpasok ng New Year. But anyway, here we are, we're back, and I hope you had a wonderful Christmas celebration with your family and your loved ones. And sana swertein tayong lahat ngayong pagpasok ng year 2024. So today, nandito tayo ulit sa Honda Cars, Manila Bay. As usual, kasama natin si Sir Harvey. Today, magta-test drive tayo ng Honda City 2024S, pero yung with the modulo kit, right? So, nagpe-prepare lang si Sir Harvey. Pine-prepare yung test unit natin. While that is being prepared, let's have a quick walkthrough. Etong bare lang, walang modulo kit, para ma-compare nyo later yung pinagkaiba, alright? But anyway, it's the same engine, it's the same interior. May pinagkaiba lang sa exterior, may mga additional spoiler and mga body kits. Alright? So for now, let's do a quick walk around. Umpisa natin on how many variants are available for the Honda City 2024. So the lowest variant is E, and then S, V, and then the RS, top of the line, right? So yung re-review natin today is the S, second from the lowest end. Pero kung mapapansin nyo, all the four variants, they all have Honda Sensing na. Diba? Ang galing. Right? So, clarify ko lang, yung ita-test drive natin is the S variant but with the modulo kit. Okay? Silipin natin yung headlight. Then, the design of the housing are the same all across the different variants. Nagkaiba sila sa loob, yung bulb na ginamit, and then of course yung design. Alright? So, yung RS, the top of the line, is full LED. While for the S variant, naka-halogen siya. So, halogen turn signal, halogen headlight, yung low beam, pero naka-projector, and then halogen high beam. Pag tinignan mo dito sa front bumper, yung design, yung basic design niya talaga, this is actually bare, pero tingnan mo yung design niya, parang meron na siyang chin, di ba? Parang meron na rin siyang spoiler. Pero later makikita natin yung difference niyan dun sa modulo kit. Pagdating naman dito sa wheels and tires niya, the tire size is 185/60/15. So size 15. I think yung modulo, yung may modulo kit is size 16. Double check natin yun mamaya. But as you can see right now, basic lang, bare na bare, wala siyang accessories dito sa ilalim, lalo na dito sa running board. And let's check front disc brake. Tingnan natin dun sa likod. Okay, dito sa likod naka-drum brake siya. Okay? So, ito yung key fob niya. It has 3 buttons. And obviously, this is to lock the doors. This is to unlock. And there's the third button to open the trunk. Alright? So, tingnan natin what's the behavior. If you open it, yun. Doors are open. You get 2 flashes ng turn signal. Okay? When you lock it, what happens? Yun. 1 flash. Now let's test the third button to open the trunk. So if you press and hold, ayun, nag-open siya. Okay, let's take a look at the interior. When you open the door, fabric material, and then plastic dito. There's your door handle, and then adjustable yung side mirror, pero hindi siya auto fold. And there's your power windows control. And then pagdating mo dito sa driver's seat, andyan yung push start button mo. So lahat ng variants, E, S,
E, VS, tsaka RS, lahat sila naka push start button na. Alright? And then you have this 8 inches touch screen display. Meron ng Apple CarPlay and Android Auto. Okay? And then meron siyang Eco mode. Matetest natin yan mamaya. What else? Mabilis lang tayo kasi magfo-focus tayo sa test drive. So yung upuan, it's fabric, may white stitch, and then it's all manual adjust and recline. Ayan, and there's your button for the fuel tank lid. Okay, silipin natin saglit yung engine bay. So here you have the Honda 1.5 double overhead cam iVTEC engine that is capable of producing 145 Newton meters of torque and 121 PS, or more or less about 119 horsepower. So this is 1.5 DOHC or double overhead cam. It's naturally aspirated, hindi siya turbo, and quickly lang. So here's your air intake, malamang dito yan papasok, and it goes there. There's your air filter box, and then it goes inside here, the IAC valve, intake air control valve, and it goes to the engine. Tapos andun yung mga ignition coil mo and all that, and then there's your ABS module, there's your alternator, and then radiator cap, and your wiper washer, and this is electronic power assist power steering. There's your ECU and your brake fluid reservoir. Right? Okay, we are now here at the parking area of Honda Manila Bay, and andito na nga yung itetest drive natin na Honda City 2024S with the modulo kit. Alright, so habang inaantay natin si Sir Harvey, let's take a quick look. I-compare natin dun sa kaninang sinilip natin na white. Ayan, so as you can see, ayan, meron siya ditong extra, may additional siya dito yung sa chin niya na spoiler, and ayan, may spoiler din dito. And then ayan, yung white kanina, yung walang modulo kit, wala siyang fog light. Alright, pagdating naman dito sa headlight, ayan, it's exactly the same, all halogen, may projector dito sa low kill. Alright, and then as you can see dito naman sa gilid, ayun, meron na siyang spoiler din sa gilid, sa side. And iba yung gulong niya. Alright, let's check anong size nito. This is also 185, pareho 55, pero 16. Okay, rim 16, so mas malaki ng konti yung rims niya, and I would think yung profile niya is lower. And it's the same front disc brake. Tingnan natin sa likod, pareho lang din sa likod, naka drum brakes din siya. Okay, and then here sa trunk, as still part of the modulo kit, meron siyang spoiler na nagmumukhang very sporty talaga yung Honda City, and pogi, maganda. And ayan, may additional part pa to ng modulo kit, and I think pati to. Alright, honest feedback, ang napansin ko lang in all honesty, with the kit, parang mas maganda kung etong mags medyo malapad or labas ng konti, kasi because of the side spoilers, yung profile nung body ng sasakyan lumapad, di ba? Lumabas ng konti by what? Mga about half an inch. Maganda kung yung mags mo ilalabas mo rin. So I guess kung bibili ako ng ganito, I think magpapalit ako ng mags, ilalabas ko siya ng konti, yung medyo mas malapad din yung gulong. Ayan naman dito sa front, pero hindi naman masagwa. Opinion ko lang yon, kanya-kanya tayong taste. So, or baka siguro dahil sanay ako sa SUV tsaka sa mga truck, nasanay siguro ako tumingin na nakalabas yung gulong or malaki yung gulong, but maganda naman siya as it is. And then there's your Honda Sensing camera, the Honda Sensing safety technology ng Honda. Hey guys, okay, so nandito na tayo sa loob ng Honda City 2024, and of course, ayan, kasama natin ulit si Sir Harvey. Hello po, hello sir, good Kumusta morning sir? po. Long time no see Sir,
maging busy days nitong mga holidays. So, Oo, hindi ka nga kita masyadong kinukulit nung Pasko tsaka mag-New Year. So po sir, ngayon lang po talaga, kumbaga sobrang lean time po, pwede tayong mag-reviews ulit. Tapos yung December talaga, peak season no? Peak sir, talagang hindi po, kumbaga busy rin, syempre, rin kami, pressure din sa quota, tapos yung iba nagra-rush sila makabili ng mga sasakyan. So, yun. Kaya ito lang talaga. Excited ngayon ulit. So, nice. So, we're back. We're back ulit. We're back. Vlog ulit tayo. And then, more collaboration with Sir Harvey. Yes, sir. One of the very techy na sales agent. Sakto lang, sir. Sakto lang naman. Sakto lang, sir. Okay. So, again, guys, just a reminder, this is the 2024 Honda City S with the modulo kit. Okay, so kanina pinakita ko sa inyo yung puti na S na walang modulo kit. Tapos ito naman yung Meteor Gray na pinakita ko rin sa inyo. We had a quick walk around. Ito yung may modulo kit. Tapos meron siyang fog light. Alright? So, test drive na tayo and tingnan natin. Maganda ba ito pang racing? We'll see. Hindi na siya nagugulat. Last time nagulat siya. Sabi ko racing. Nagulat siya Akala niya seryoso ako Okay, so right now, again, ang interior nito tsaka yung S, basically the same. Okay? Pag modulo kit, lahat lang yan exterior add-ons, mga accessories. And modulo is original accessories ng original concept ng Honda. Okay? So hindi yan third party na kinuha from somewhere else. So modulo, Mugen. So this is the modulo kit. Okay? So ang engine nito is 1.5 double overhead cam. Yes, sir. Okay. Basically, ang interior the same, 8-inch touchscreen display, may Apple CarPlay, tapos may Android Auto. Actually, sir, na siya? Wireless na rin. Wireless na yung... Pwede rin siya ma-wireless. Kung may cord ka, pa rin? Assist pa rin naman siya. Parang dati. Pero ako parang mas gusto ko pa rin na naka-wire kasi nagcha-charge. Yung wireless, malakas mag-consume ng battery. Yes. Okay. Sige. Drive na tayo. Meron tong drive mode, meron siyang eco mode. Eco mode na manual off po siya. Okay, so may button siya dito ng eco mode. So pag press mo, may lalabas ditong ayan, parang leaf po siya. Dahon. So indicator na parang eco-friendly ka. Okay, so if you press it again, mawawala, magmumukha siyang magno-normal siya. Pero wala naman siya ibang other off. Wala siyang like power or something. So it's either naka-eco on or naka-eco off. Yes, pwede mo siyang on and off manually. So, okay. So, eco on muna tayo. Okay? Yes. Okay. So, as usual, guide mo lang ako, sir, kung saan tayo iikot. Yun ulit. Yung dating route po natin na pinaganoan before. Kasi honestly, pag nagta-test drive ako, hindi ko na memorize yung route Kasi nakafocus ako sa driving dynamics. Oy, magandang suspension. Yes po. Tsaka maganda rin po yung weather ngayon. Last time po kasi maulan. So, pero magandang testing yun para sa all-wheel drive, di ba? Left po tayo dito. Yung CRV na tinas natin. Yung all-wheel drive DX. Oy, malambot ang manibela. Mas malambot pa dun sa Subaru ko na XV. Ramdam ko difference. And the suspension, yes. And then, ramdam ko din yung eco mode kasi medyo malalim na yung tapak. Malalim na yung tapak ko sa... Kaliwa ba tayo? Kaliwa po tayo. Malalim na yung tapak ko sa pedal, sa accelerator, pero yung response ng engine medyo delayed. So, yan yun. Yan yung gusto ko pag eco mode. Tapos medyo lag tayo ng konti. Dito sa inner, swerving po kasi tayo dyan. May nanguhuli. Meron na. Marami dito, sir. Marami. Okay. Yan. Pasyal kami dyan last time sa Parkal Mall, maganda. Yes, pero marami pang bakante. Okay. So meron pala siyang konting ilaw sa gilid, sa instrument panel. Meron, yes. Meron po. Alright. Ganda. So, tingnan ko lang. Pag tinanggal ko yon, nawawala din yung green. Nawawala po siya. Okay. Usually bumper to bumper, ganun ginagamit. Tahimik. Tahimik yung cabin niya, noise, vibration, and harshness. Well, harshness tingnan natin pag napadaan tayo sa lubak. Pero in terms of noise, outside noise, wala pati siya. Tahimik. Tahimik po. Tahimik. CVT to, di ba? CVT pa rin. Smooth ang CVT niya.
Yung iba kasi sir, di ba, parang nag-jerk. Yes, Diba? yung honestly, yung Subaru ko, yung Subaru namin, minsan pag tinapakan mo, tatakbo siya tapos may May kunting konting ganun. ano. Oo. Yun na daw nangyari ata, parang na-perfect na Nikon. Yun yata pag Earth Dreams technology nga daw, yung mga engine na mas lalo siyang parang mas smooth. Oo. Yun, yun. Yun. Duman tayo dun sa, ano nga tawag Parang dun? ano, Yung rumble something. yes, para wala, hindi siya ganun ka-vibrate. Okay, pag-usapan natin sir, ano ba ang target market nitong Honda City sa ngayon? Kasi ang Honda City matagal na yan eh. Di ba? Matagal na yan sa market, sikat na sikat noon ng Honda Civic, tapos lumabas ang Honda City, lumaban sa Toyota Vios, pero ngayon ang dami na, may mga Chinese na mga maliliit na SUV. So, sa ngayon, anong tina-target ng Honda City or ano ang majority? Ano ang profile ng mga bumibili ng Honda City? Mga ano po majority mga corporate person or mga young professional. Young professional, Yes. tapos company flip. Kaya mga ganun sir, Mga mga ganun ganun. po usually yung nagiging market po ngayon. Kasi iba pa rin naman din, may iba pa rin din ang image ng Honda City, ano? Yes, Parang iba pa mas rin. class pa rin, Class diba? pa rin po siya. Yeah, may ganun siyang image eh. Okay, so again, yung variants nito, yung lowest end nila is the E, E variant. and then sunod yung S, which is this one, tapos may V, and then may RS. RS, yung pinaka top of the line. So as expected, hindi naman to top of the line, hindi naman sobrang premium yung interior. Pero hindi ko rin naman masasabing mukhang cheap. Okay? Kasi yung, Yes, sir. ever since naman din talaga ang Honda, ang plastic nila mas maganda. Gandang Ayaw ko na quality magsabi din. ng ibang brand, pero mas maganda ang pagka-plastic nila. Siyempre pag kinatok mo, it still sounds plastic, pero iba yung look. So, medyo dinig mo yung tag kasi low profile yung gulong niya eh. This is 185, kasi po kanina 185, 55, 16. 16 or 16. Okay. So, sa ngayon, ang nakalagay dito, average fuel consumption niya is 8.7 kilometers per liter. Hindi naman yan yung actual drive natin ngayon. But Hindi. I'm assuming matipid yan kasi this is your test drive unit. Dito lang din naman Dito ito lang, umiikot. sir. Dito So, guys, i-observe nyo na lang yung traffic. Kasi ako very iba kasi ang hilig magbato lang ng matipid, makonsumo. Depende naman talaga yan sa traffic condition. So, as you guys are watching, tingnan nyo na lang yung traffic and kayo na humusga. Is it too traffic for you or maluwag or what? Pero, I'm assuming na since test drive yun ito ang dinadaanan, tinatakbo nitong Usual sasakyan na to, dito. usual. And that's not bad, 8.7 kilometers per liter. Yung naka-laser parang range 35 kilometers. Yung remaining, Remaining. kasi medyo 2 bars na lang. 2 bars. So, Pero yung average fuel consumption mo is 8.7 so kilometers pa rin per siya. liter. Good for rin siya. Good pa rin yan, Sa oo. driving, fuel efficient pa rin po siya. Yes. Tsaka depende pa rin talaga sir sa driver kung baka mabigat Kung yung mabigat ang paa. yun po. Yun Oo. po yung doon po nagbabaris din po siya. Okay, maganda. Handling, Ang sir, smooth, kamusta? ang ganda ng handling. Alala ko pa rin yung CRV. Ang sarap. Ang sarap ng handling. Kahit ganun-ganunin mo parang hindi man lang. Wala po sir, wala po. Hindi sumasandal maramdaman, eh. Hindi sumasandal. Okay, so medyo buwelo tayo dito. Tanggalin na natin yung eco mode. So double check ko lang. Okay, so prines ko. Okay, naka-eco pala. Hindi pala yung naka-eco mode. Naka-eco mode yan, sir. Naka-eco tayo ngayon, so tanggalin ko. Yeah, Okay, pre-wing, normal na. sir. Birit. Buwelo Sarap ng tunog. 4.5, 5,000, 5.5. Okay, ayoko na. May sasakyan. Nakakatakot. Nandyan yung power. Obviously. And then yun nga, yung average na fuel consumption nito, this is 8.7 kilometers per liter. So, since this is a test unit, dito lang din naman to umiikot-ikot. Diba? So, Hindi nagbago sir, kanina. oo. Parang ganun pa rin. Nakailang birit na tayo actually, pero hindi nagbago yung average Hindi fuel nagbago consumption siya. niya Oh. So anyway, Yeah. maganda. Yun naman lagi tuwing nagta-test drive tayo, gusto kong malaki ang difference kapag naka-eco mode tsaka kapag naka-normal or sa ibang brand meron silang power mode. Hindi pa natin na-try na sports mode. Oo nga pala, yung sports Yun, mode pwede subukan rin. din natin. So, malaki din naman ang difference between eco mode tsaka yung hindi naka-eco mode.
So eto medyo buwelo, subukan natin mag-sports. Sports. May paddle shifter to, wala, no? Wala. Okay. Ilagay natin sa S. Yan. Ayun, naramdaman mo na. Yun. Pag Honda Yan. talaga, no? Kailangan talaga didiinan mo talaga, no? Kasi nandun yung power. Okay, Wow. wala. Okay pa rin. Okay pa rin yung suspension niya. Mas okay yan. Fuel low. Okay lang, sir. Maganda. CVT yan, ha? CVT. So, balik na natin sa drive. Yan. Okay. May napansin ako doon. Yung, di ba inherent naman sa CVT, yung parang mas tumataas muna ng sobra yung RPM ng engine bago parang bang bago matanggap ng CVT yung power. Para mag-translate sa tires. Inherent yun. I think common yun sa CVT. Pero ito, in comparison dun sa experience ko sa Mitsubishi ASX tsaka yung sarili kong Subaru. XV, Diba? mas closer lang yung delay kapiranggot. Mas may delay yung ramdam mo ng power dun sa Subaru. Right, Tsaka sa ASX. Sige sir, pwede tayo right. Maganda ang ano. May pagkakaiba, sa response. Pero of course, iba pa rin yung normal na 80, di ba? 80 ba? Yun mas may sipa eh. So parang nakakatawa kasi pag nasundan mo yung technology ng mga sasakyan, transmission. Dati, sanay tayo sa manual tapos ini-introduce yung automatic transmission. Ayaw natin ng automatic kasi kesyo daw pambabae, kesyo or pangit na daw ang response. Tapos ngayon, ini-introduce ang CVT, ang nagiging reference naman natin yung regular automatic na dati ayaw natin eh, di ba? Demonstrate natin yung kung gaano kalambot yung steering wheel niya and then yung steering speed niya. Okay? So, ilagay ko sa pinaka left sagad. One hand lang to, naka-stop tayo So, sagad dito. 1 2 and 3/4 no? Mga dalawat kalahati. Mga 3/4. So, lagpas ng konti sa 2.5. So, medyo mabilis. Kasi yung iba nating na-test, nagto 2.5 lang eh. Yung I think Subaru 2.5 eh. Mas mabilis. Yun nga pala napansin ko rin, mas mabilis ng konti ang steering ratio ng Subaru. Konti lang diferensya. Yeah. But yung the response ng transmission malaki difference. Malaki. Doon sa Subaru XV. Malaki. Mas fun to drive to. Yan normally tinetesting yan eh. Yung mga ibang test drive ko. Ayan. Isang ano lang. 3 lanes lang. Sakto lang, kuha. So kahit medyo nasa gitna tayo ng unang lane, makakapasok ka dito sa third lane. Hindi mo kailangang umabot sa fourth lane. Hindi ka na po kakain doon sa kabilang lane. Maganda nga ang turning radius niya. Nice. So, yeah, maganda to for mga young professionals, small family, tapos I think maganda rin para sa mga college student. Ikaw, kumusta ang experience mo dyan sa likod? Masaya. Maluwag na? Maluwag po siya. Pogi ka dito. Kung ito yung college car mo, di ba? Di ba? May naka-modulo ano ka? Yun naman siya, body kit. So, maporma na. Ito yung parang kumbaga, pag di mo kaya mag-civic, pwede ka na mag-city. Yes. Yun, pwede na siya. Formado na rin siya. So, Sir Harvey, ano pang ibang mga selling points ng Honda City? Para sa mga viewers natin. Ang selling point nito, yung fuel efficiency, yun yung inaano dito, yung number 1 na ina-highlighted. Tapos, well, pag Honda naman talaga, kahit noon pa, fuel efficiency fuel talaga. Efficiency, tapos hindi siya underpower. Tapos, in terms of yung cargo space niya maluwag, tapos yung spaciousness, yung legroom maluwag. So sir, again, to our viewers, so merong 4 variants yung Honda City. May yes. ESVRS.
Tapos parang may special edition lang yung S na merong modulo kit. Ito yung dinadrive natin ngayon. Yes. Okay, so yung base lang sir na S. Yung S nasa ano po siya, yung SRP price is 998,000. Then yung B variant nasa 1,073,000. Okay. Then yung ano natin, yung Top of the line nasa 1,128,000. Okay. So ito 998 ito 998 pag bare. Pag bare. Pero pag ito mismo na may modulo, may additional mga more or less 70,000 kasi Yes. customizable yung mga accessories na gusto mo ikabit. Yes. Nagre-range siya siguro mga ano, yung modulo concept nasa siguro mag-prepare at least 70 to 100,000. So additional mga 70 to 100,000. Yes. That's not bad. Madali lang yun ma-dilute kapag nilagay mo sa 36 or mga 4 years to pay, di ba? Yes. Atos di mo yun ramdam. And at least all original Honda accessories. Genuine talaga siya. Genuine na parts ni Honda. Ayun. So kayo guys mag-decide kung anong, well, syempre number 1, titingnan mo yung budget mo, kung alin ang pasok sa'yo, and then syempre kung ano naman yung appealing for you, yung design, 'di ba? Yes. So again, don't hesitate. Kontakin nyo lang si Sir Harvey. Ipa-flash ko ulit dyan yung number niya. Kung meron kayong question, visit lang kayo. Feel free to reach out. Pwede kayong pa-schedule or puntahan nyo lang siya dito sa Honda Motors Manila Bay. Okay? And then kung nalilito kayo kung anong variant ang gusto nyo, bisitahin siya, pag-usapan nyo, and then siya magpapaliwanag sa inyo. Okay? So for more details, as usual, very approachable to si Sir Harvey. Huwag kayo mag-alala. May mga viewers na tayong bumili sa kanya nung December. So yung mga nakapanood sa amin, thank you. Buti naman at natulungan namin kayo sa pag-decide to purchase your next car. So ayun, lahat sila nag-inquire lang kay Sir Harvey, and yun, natuloy naman yung mga transactions. Yun. Smooth naman namin na-release yung mga car. Yes. So, okay guys, I hope you enjoyed our test drive. Marami pa kaming gagawing collaboration ni Sir Harvey in the near future. Okay? So, thank you for watching. Drive safe. Bye. Thank you. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.